one thing good that happened talaga is nung napakulong si Digong dyan sa Malayo, talagang medyo napugutan ng ulo yung kaguluhan. Imagine kung andito si Digong. Tapos ganyan, di ba? Definitely yung rally ng Iglesia ni Cristo could have had another result. Baka hindi 3-day rally yun. Or baka mas maaga pa nangyari. Especially na nakasettle or nakapwesto na yung ang tawag dito, yung Duterte Block sa Senate. No, kaya maganda sana talaga masama man pahilingin, no, pero talagang kung makakabalik o makakauwi o makakalabas si Duterte, yung bansa natin talaga mas lalong magiging unstable. And to think of it, I'm pretty sure kung papayagan na umuwi yan, hindi na nila maibabalik yan doon, lalo na pag nahatulan na. Hindi na nila maibabalik doon. Definitely, especially yung what the family of Duterte experience, no? Ilang taon na, mag-isang taon na. Medyo mabigat 'yon, no, yung experience nilang yan. Kaya sana ako naman, although masama mang hilingin, no, na kasi with that din naman, syempre yung ang intindihin din natin yung mga naging biktima, 'di ba, ng drug war, na kung saan kahit papaano nakakakita na sila ng konting hindi naman konti, marami-rami na yan, no, na hustisya, no, yung madetained, no, talagang sakto na, no, halos nandiyan na, malapit na yung hustisya para dun sa mga namatay nilang pamilya, para dun sa mga nabiktima ng medyo mapang-abusong drug war nung kapanahunan ni Duterte. Asa na yun natin? Kasi hindi ko masyado na yung details, so it's gonna be on the 28th ba? Balikan nga natin saglit. Sa dokumentong inilabas ng Appeals Chamber, 28 ng November, sinabing ang desisyon sa apela ni Duterte ay ilalahad sa open court sa susunod na Biyernes ng umaga, November 28, alas 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas. Oh, yun. So, yan nga. Siguro yung mga details sasabihin na rin dyan, no? Kung saan, kung talaga bang karton lang. Yun maganda. Yun ang maganda malaman natin. Di ba? Kung karton lang, di solve tayo dyan, no? Sakto, si Robin, makikipagkape na naman sa karton. Anyways, proceed na tayo dun sa susunod nating talakayin. At asan na yung ano natin? O yan, syempre bago tayo tumalon sa susunod nating talakayin, no? Magandang gabi po sa lahat. Syempre, welcome dyan sa mga bago at saka yung mga bagong dating at saka yung bago lang sa channel na to, pwede po kayong mag-like at mag-subscribe. Mamaya, batian tayo dun sa dulo. At para at least magtuloy-tuloy yung topic natin. Eto nga, no? Yung susunod natin, ito. Hindi ko pa napanood to, pero mukhang maganda to. Mukhang maganda kaagad, no? Kasi eto, idol ni ano to. Idol to ni Boss Jordan G. Proceed tayo dito sa susunod nating topic. Ayan, yan. Ang lahat, no? Well, kinailangan ko talagang mas maagang mag-spokes hour dahil dito sa kasinungalingan na sinasabi ni Yusek Nikki T ng DOJ. Ang balita kasi is na-convict after 1 year of trial itong si Alice Guo for human trafficking. At ang sabi niya, gaya ko daw, maski walang recruit si Alice Guo, mapapatunayan nila may human trafficking dahil ako daw ay nag-organize at tumulong para sa human trafficking gaya ng kay Alice Guo.
Ako po, kasinungalingan yan. U60. Dami niyong trabaho dyan. Umuwi ka kasi. Ang dami mong alam eh. Umuwi ka na. Dito ka maglinis ng tubo. Gusto nilang pahimasin ka ng ano eh. Para habulin yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan, yun na lang ang atupagin mo. Bakit po iba ang kaso ko kaysa kay Alice Guo? Unang-una po, si Alice Guo, alam po natin. Bakit naka one side ka ngayon? Ha? Ayos ah. Ka one side ah. Sosyal. Na siya talaga ang unang nagmay-ari ng lupa doon sa facility sa kanyang bayan. Pangalawa, siya yung nagbenta kapalit ng shares doon sa kumpanya na nagpopogo doon sa kanyang bayan. Pangatlo, inamin din na siya yung may-ari ng mga improvements doon sa Pogo facility sa kanyang bayan. So makikita nyo na meron siyang ownership, meron siyang stock ownership doon sa kumpanya na may-ari ng Pogo. At pangatlo, ay lumalabas talaga na siya ay kasama doon sa korporasyon na nagpapatakbo ng Pogo. Sa akin po, ang hawak lang nila ay unang-una, ako po ay abogado ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. At ito nga po ay para sa kasong ejectment. Kompleto. Oh, alam mo ba't hindi mo dito ilaban yan? Kung si Alice Guo nakalaboso, tapos ikaw sinasabi mo lang na abogado ka lang, dito mo yung ba't naghanap ka pa ng asylum dyan? Kung talagang sigurado ka, grabe no? Grabe, pero marami pa rin sumusuporta rito ng mga, hindi lang mga DDS. The likes of grupo nila Libayan. Yan yun. Idol yata to. Hindi, alam nyo kasi, di ba, speaking of which, yung grupo ni Libayan, makakontra lang kay Attorney Claire yun eh. Since, eto, binabanata si Attorney Claire, laging tinatapik din to na, syempre, against tayo dito. Bakla to nung parang. Hindi, bakla ba to? Totoo ba? Bakla mataba daw, sabi niya. Oh, hindi ako nagsabi yun oh. Si Ma'am Marian. So, ngayon, para makakontra lang, ganun yung ginagawa nila. Kung sinong kinakalaban ni Attorney Claire, feeling nila, gusto nila kalabanin na rin, no? I mean, ipagtanggol. Yung kung kalaban yun ni Attorney Claire, kaibigan nila, ganun yung datingan. Ha? Kaya kung talagang sigurado ka, no? Ano bang napapala mo dyan sa dahig? Yung pamilya mo, paano mo ba makakasama? Pag ikaw, pero maganda kasi dito, no? And I think it's not part of our topic, pero dito hiningi na ni Senator Gatchalian kanina. 'Di ba? Na dapat i-cancel na yung passport nito. No? Para hello Interpol. 'Di ba? Pwede nang habulin to ng Interpol. Oh, dali kayo dyan. Po yun sa pleadings mula MTC, RTC hanggang Supreme Court, nakapinpin pa po hanggang ngayon ang kaso sa Supreme Court. Pangalawa po, yung pagsama po kay Cassandra Ong para nga makipag-negotiate sa Oo nga pala, ba't si Cassandra Ong? Dapat dugtong-dugtong. Si Cassandra Ong din, parang kanina narinig ko, napakawalan. No, pinakawalan. Dahil nga nung pagkaroon ng transition ng 19th Congress into 20th, syempre hindi sila pwede maggano ng, kasi kung nasa correctional man si Cassie, 'di ba? Kasi nga parang puno ba or tumigil yata yung kaya mas may mag-iintindi sa kanya kung nandun siya sa correctional, parang ganon. Madaming pera yun. No? Paano gagawin natin doon kung nakalabas na ng bansa yun? Bayad sa passport na di umano sa ayon kay Cassandra Ong, yung bayad nila na akala nila nakating sa passport ay binulsa ng kanilang katiwala o yung kanilang representante sa passport. Lilinawin ko po yung mga panahon na naging kliyente ko itong company neto,
Whirlwind ay legal ang Pogo. Bagamat ang Lucky 9 po ang Pogo, ang Whirlwind ang nagmamayari ng building na inuupahan ng Lucky 9. So malayong Grabe, abogado ka naman kung titindig ka talaga. Tana kasi badingan pungal. Takot na takot eh. Maraming ethics doon. Maraming ano ron. Ang galaw. Mag-ano ka na, halika na, come to Papa. Come on. Ang dami pa eh, ang dami pa talaga nating dapat ipa-ano, no? Yung DOJ dapat mag-double time na rin. Sana bago early quarter next year. First quarter next year, sana mahuli na rin si Bantag. Eto, sana this year makansila na yung passport na ito. 'Di ba? Lahat kayo, come to Papa. Come on, come to Papa, boy. malayo po. Sa kaso ko, walang nagsabi na ako'y nag-recruit, walang nagsabi na ako ay sapilitan ko silang pinagtatrabaho para pagsamantala ang kanyang pagtatrabaho, at wala rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na kasapi ako sa Lucky Star o sa Whirlwind bukod sa pagiging abogado. So ulitin ko po ha, hindi ko... Hindi, dali ka kay Congressman Luistro, ikakabit ka niya. Dahil doon sa mga nakalap na mga ebidensya. Pero talagang kung hindi ka guilty, bakit nandiyan ka? Yan mga yan, alam mo na yan eh. Nung first na hearing kung saan nandun ka, lahat yung mga information na yan, nag-gather mo na eh. So kung talagang malakas yung loob mo, and sa tingin mo malakas din yung laban mo, bakit nandiyan ka? Humingi ka ng asylum. Nagkaroon na ng transition from 19th to 20th Congress, nandiyan ka pa rin. Oh. Kung talagang ang mahirap nga lang, human trafficking. No bail yun. Talagang himas ratbo ka. Bago ka habang inihiring, talagang siguradong mangangayayat ka. Majejeta ka sa burar. Majejeta ka sa ethics. Sigurado yan. Krimen ng pagiging abogado, lalong-lalo na ako, ang kaso naman ay ejectment at saka yung rescheduling of payment, ang mga pagkakautang sa mga gobyerno na korporasyon. No? At siyempre po, lahat ng abogado naman ay sinisigurado na kanilang mga kliyente ay nasa legal. So hindi po masama ang ginawa ko. Yung aking pagkakausap kay chairman, parang ako humingi ng... yan pala eh, may labang ka naman pala eh. Ha? Laspag si Akla. May labang ka naman pala eh. Bakit yan? Ano pa inaantay mo? Come to Papa na. Come on. Nandiyan ka pa sa dahig, nagpapakano ka dyan. Mababaho ethics ng mga nandyan. Supot eh. Kung dito ka sa di ba? 150 lang dito. Kung dito 150. Paano ka gumagastos pati dyan? Di pa ba ubos yung mo? Teting to. So nagtitiis ka dyan. Meron ka naman palang laban. Tak ng teting. Wala sa hulog tong baklita na to. No? Wala sa hulog. Andiyan ka na eh. Tapos may labang ka naman pala. Anyway, magandang subaybayan. Puro tayo subaybayan. Di ba kahapon din? Maganda yan. Hindi, ako naniniwala ako na magandang subaybayan, no? Yung mga ganap. Kasi marami ang excited na madakip na ang fugitive na si Baklang Roque. Ang dating congressman. Ayan. Dating spokesperson. Yan. No? So, malapit ka ng humimas ng ratbo. Ay, ng bars. No? So, easy-easy ka na lang, ha? Panindigan mo yan, ha? Kung ako sa'yo, dapat talaga inilaban mo na dati pa. Wala na, no? Hindi ka na nagpatumpik-tumpik. Laban kung laban. Tapos yala habibi. Ganun yung maganda ron.
Oh,